Ito lahat po ng voucher. Mhm. Yung lahat ng voucher na ginagawa ni Joanne, i-input nyo lang po dito. May voucher ka. Ha? Okay. Lahat po ng i-issue niyang voucher, kumbaga parang daily ka lang din mag-encode nito. Kumbaga parang maging maalwa na din sa trabaho na daily na re-record na. Para hindi po sa buwan. Ito ay? Yung voucher po na ini-issue ni Joanne. Kumbaga yun yung mga expenses. Ito po, date ng voucher. Sama ito. Ba't ito? Expensive po ito. Wait lang naman. Yan, cash voucher po. Cash voucher or ano isa? Check voucher. Input nyo lang po yung date kung kailan ginawa yung voucher. Tapos yung meron po silang sinusunod na yung number yung voucher. Ito nyo po makikita. Project center mo, admin lang naman po. Ating number kung meron. Sabaw nito, southbound. Hindi, dito ilalagay sa Rachel Gonda. Tapos yung address niya. Kung wala naman po, pwede naman po hindi ilagay. Particular po. Yung diesel is 100. Halimbawa, yung for transportation expense. Hindi ilalagay nila po transportation expense. Kahit hindi nyo na parang gawa nito. Cash in bank. Cash in bank, ine-negative mo lang yung total. Siyempre, parang mababawasan ito sa ating pondo. Ano pa? Kasi expenses siya. Kung halimbawa may resibo po, may resibo. Yan po, wala pa resibo. May resibo. Ilalagay nyo lang po, ililabel nyo lang po kung halimbawa ito, fuel. Sa fuel nyo po siya isasama. Dito nyo ilalagay. 2,750. Halimbawa wala pa po siyang resibo. Pero kailangan lahat ng expenses may resibo. Lahat ng expenses na ilalabas ni Joanne dapat hihingi ng resibo. Mahalaga yung para may mai-input ka po sa input button. Yan, ihanapin nyo lang po kung saan siya tulong. Halimbawa, yun nga po, diesel. Sa fuel nyo siya isasama. Kung halimbawang food and sa meals. Pag halimbawa pong mga office supplies, meron naman po dito office supplies. Pag rental, sa rental. Pag mga yung pasahod po salaries and allowance, may label naman po doon nyo lang po ilalagay. Halimbawa po, yung mga car wash, the repair and maintenance mo siya sasama. Wala naman resibo yung sa mga yung mga car wash. Pwede na nyo naman po siyang hingian. Meron kasing halimbawa bagay dito naman Nanbat hindi na yun. hanapan. Kahit po nanbat, ilalagay nyo dito. Nanbat or hindi ito. Kaya po nito, nanbat. Basta para lang din makompute nyo yung expenses ng lahat. Kahit siya ay nanbat or VAT, kasama nila. Recording lang naman po ito. Internal. Para lang po meron ka. Ito naman po, naka-formula na. Makikita nyo dyan total, sabihin bangga.
dapat pang kasya dito sa cash in bank at saka total expense. Ibig sabihin, total expense yung lahat ng binayaran mo plus cash in bank. Ito yung mababawas sa sa puno. Nabawas. Total. Tapos pag halimbawa ginagawa ka na expense report, automatic po may resibo na yan. Para maalwa na din po sa inyo, ito, katulad dito, may isang folder, meron na siyang per tawag dito, tawag dito. Yung basta po is per ganito. Meron na sa dashboard. Apo. Yan. Di pagsamahin niyo na lang po muna yung mga VAT, yung batable na isasama mo sa dito. Lahat ng resibo ng batable. Sa summary expense, lahat ng resibo ng VAT at saka batable. Saka Para na maalwa na din po. paghihiwalayin. Ayan, katulad nito, input VAT. Basta lahat ng may resibo lang po ito. Hindi kasama yung mga Sa input VAT. hindi kasama yung mga resibo. Di ba may resibong sulat lang po? Yung hindi po yung kasama. At saka CR, hindi po. OR lang po at saka SI. Nasasama niyo dito. Tapos yung mga halimbawa, di ba, may si boss ay may mga kinukuha din dito po. Nire-record lang din po yun. Tapos meron din naman po siyang pinapasang. Gaya nito, yung mga miscellaneous ni boss na meals na po siya naman. Yan, hinaan para if in case po na maghanap, ganun. May record din na katunayan na si boss ako kumuha. Hindi ako rin. Baga nakalagay din naman po yun sa voucher. Ito kasi wala akong record nito, parang si Joanne nagre-record nito. Yung mga hinihiram na pera at nire-return ni boss are ng Korea. Yan, nire-record din po yun. Collection. Ito, yung lahat ng nasa CR po. Collection receipt. Record lang din. More coding lang naman dito. Okay na? Hindi pa po tayo makapag-igog, no?